kinabubuhay ko. Ay, wow. 1992. Matatag! Dahil nga no classes due to Typhoon Pipito, abay naisipan ko na lamang nga na magpalinis ng kuko. Sinulit ko na din nga kahit na bumabagyo kasi nga kapag may pasok na ay hindi ko na ito maaasikaso. Baka nga isipin nyo ay filingera na ako. Huwag po kayong mag-alala at isang beses ko lang din naman ito ginagawa sa isang taon. Eme! Maganda ba to, ante, pag sa paa? Oh, yan. Maganda yan. Inano na nila kahapon din. Ay, may nag-ano na rin. Oo, maganda yan. Nakakaputi. Sa sobrang hirap nga pumili ng kulay ay pati si ante, tinanong ko na. Dahil nga gamay na din nila ito ay alam nila kung anong mas babagay sa kuko mo. Dito lang pala yan matatagpuan sa Prince Salon sa loob ng palengke sa Bolinao. Hindi nga natin maiiwasan na makipagtsikahan sa sobrang bait ba naman ni ate. Pero dito ako dati. Dito ako nagtatrabaho dati. Hindi pa ako nakapunta. Ano po pangalan niyo, te? Lani. Tagduana si Listi. Nice meeting you po, Auntie Lani Aduana Celeste. Kung nakikilala nyo nga si ate, aba i-comment mo na din yan kung saan kayo nagkakilala. Nagbakasyon lang daw siya dito sa Bolinao ng ilang araw at babalik na naman daw siya ng Marikina. Grabe, dito ko nakita kung gaano kasipag si ante. Nagtatrabaho nga yan siya sa Marikina at umuwi lang siya ng Bolinao para magbakasyon. Pero yung pagbabakasyon niya ay hindi lang pagbabanjing-banjing kundi nagtatrabaho pa din siya. Sa sobrang tagal nga namin nagchichikahan ay pati nga talang buhay namin ay amin na pagkukwentuhan. Ngayon ko nga lang pala yan nakilala si ante pero sa pag-uusap namin ay parang matagal na nga kaming magkakilala. Kahit nga sobrang tagal ay hindi nga ako na-bored dahil nga sa sobrang jolly ni auntie. Wala raw ako doon sa Manila, sa Marikina. Ang pinagtatrabaho pa doon, Bilamina. Bilamina Saloon. Kung mapasyal po kayo sa Marikina, ayan. Ayan, at hindi ko nga din pala kinalimutan bigyan ng sticker si auntie. Dahil nga taga Marikina siya, abay makakaabot na rin ng ating sticker doon. Hindi naman siguro masama na kahit paminsan-minsan ay treat din natin ang ating sarili. Kahit sa simpleng pagpapalinis lang ng kuko ay sobrang nakakatabanan ng puso. Shoutout ko nga pala dyan si Tita Kel from Brunei na nagbigay ng aking bag. Fast forward lang dyan mga katadong ay since 1992 pa pala naglilinis ng kuko si ate. Ito na yung kinabubuhay ko. 1992. Ilang taon pa lang ako noon. Ilang taon ka nun, ante? 31, 29. 29? Matatag! Matatag. Matatag. Tapos masiyahin kayo, ate, no? Mm-mm. Hanggang kaya bata pa rin yung tsura nyo, eh. Senior na. Senior na po kayo? Hindi halata sa tsura ni ate. Kahit problemado. Mm. Hindi ko masyadong magpipigil. Sila pang problema, may solusyon. Huwag natin pong nilalang yung paglilinis ng kuko kasi hindi natin alam yung istorya ng bawat isa. Marangal ng anak buhay ko. Opo. Dito ko binubuhay mga anak ko. Dati. Hanggang ngayon, kung kailangan nila yung tulong ko, tinutulungan ko pa rin sila. Ay, oh. May ako pa akong nag-aaral. Tinutulungan ko pa rin siya. Grabe, sipag ni ate. Kung nakaabot ka nga sa video na ito, ay huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, and share. Mama, hello. Tap. Ayan nga, ito na naman ang ating baby nakikisabay na naman sa pag-voice over. Hayaan mo na at balang araw magiging content creator ka din. Fast forward lang mga katadong at natapos na nga ang paglilinis ni auntie nang hindi ko namamalayan. Sobrang komportable nga ako magpalinis ng kuko kay auntie dahil sobrang gaan ng kamay niya. Kasama na nga dito ang paglilinis at pagkukutik sa halagang 80 pesos. O, diba? Pakak? Bongga? Mukha tayong sosyal? Huy! Ama! Hindi ko na nga pinasama ang pinalinisan ng kuko ko sa kamay at pinakitiksan sapagkat naghuhugas nga ako ng pinggan. Dahil nga mabubura din ito agad, kaya naman nakakapanghinayang lang. Ito na nga at for the suot ng person. Thank you so much po ulit, Auntie Lani. Don't forget to like and share. Follow for more. Bye!